Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Si kasamang Yumi, dating NPE, ngayon isang former rebels na nagpapasalamat at iniisip sa sarili na kaya ko gawin ang lahat para matulungan ang kabataan. Isa lang po ang hinihingi ko sa mga kabataan na nandito. Maging aware po kayo sa lahat-lahat, lalo na sa mga party list, lalo na sa kabataan party list, anak bayan party list, makabayan, lahat-lahat po ng party list, Gabriela, o ano pa yan na party list. Maging aware po kayo dahil yan po ang simula ng pagbabago ng buhay nyo kapag bibigyan nyo sila ng interes na makipag-usap sa kanila. Yung kabataan party list po, naging membro po ako noon na nag-aaral po ako. Yan po yung simula ng pagiging aktivista ko po. Tapos marami po akong kabataan na na-recruit po doon para sumama sa amin mag-rally. Yung mag-rally sa Earth Day, yung sa, kahit na ano po yung mga rally sinasamahan namin. Kasi po yung kabataan party list, sa pandinig po namin sa tinga namin na nag-aaral kami, maganda para sa kabataan talaga po ang party list. Pero nung yung kabataan party list, makabayan, Gabriela, sumali po ako sa Gabriela, kasi kababayan, respeto ang tawhangot sa mga kababayanan, igalang at respetuin ang mga kababayanan. Yun po yung purpose po ng mga party list na akala ko po, totoo po para talaga sa kanila yung mga party list. Yun po yung mga party list na may kombinasyon po pala sa mga illegal front. Yun po yung mga naiintindihan ko po. Ang kawawa po kasi doon, karamihan po yung mga kababaihan po. Kasi po yung kababaihan po doon, hindi basta-basta makababa kung hindi sasama ng mga lalaki na mga kasama po. Kumbaga po, nagiging makasama lang po niya yung lalaki pag makababa sila at mayroon na pong mga nangyayari sa kanila na hindi naman bukal ng loob sa babae. Kasi wala po siyang magawa. Kaya binibigay niya lang po yung sarili niya sa kasama niyang lalaki para lang po makauwi sa bahay nila. Tapos yung pinakaano ko po doon, yung pinasisihan ko po talaga doon, yung mga nagunang leader po namin doon, hindi po kasi pantay-pantay po yung makikita ko kasi. Kasi makikita ko po doon yung mga pabor, mayroong mga pabor po sa iba-iba na mga kasama namin ng mga babae na hindi mo masasabi na hindi na to tama. Kasi makikita ko po mismo na may pinapaboran po sila ng mga nagunang leader. Tapos kahit na, lalo na po yung mga babae na magaganda, yung mga kasama namin na may katawan talaga na sexy, magaganda. Tapos yung pag-treat po ng mga nagunang leader namin sa mga babae, ibang-iba po sa mga elemento ng mga babae. Tapos yung mas marami po kasi doon yung mga lumad na mga babae doon sa bundok. Yung mga lumad na babae po doon sa bundok, yun din po yung mga kawawa. Kasi yung mga oportunista po ng mga kasama namin na mga lalaki, kung liligawan, tapos pagkatapos, yung parang kung sa Bisaya mong lapas, yung alam mong bawal, pero ginagawa pa rin nila. Tapos ang ano po doon, yung malungkot po doon na isipin, yung pagkain po, yung po supply. Kasi parating sinasabi sa amin na wala kaming pera, mahirap kami, sundalo kami sa mga mahihirap at hindi namin kailangan ng kahit na pera galing sa mga mahihirap kasi sundalo nga kami na nagtatrabaho para sa kanila. Pero makikita po namin doon at malalaman, maski po ako nalaman ko po, nung tumabi po ako sa nagunang leader namin, na tinawagan niya po yung masa nasa baba at sinabi niya na ipadala yung pera sa anak niya na nandun sa kanila, sa masa na nakatira. Hindi sasabihan ko po sana na, kasama, di ba sabi mo wala tayong pera, bakit mo ipapadala yung 100,000 po para sa anak niya na nandun po sa masa na nakatira. Doon po, yun na po yung pinakamahirap. Kasi yung mga kasama namin, walang medyas, walang butas, walang brief, walang panty, kasi walang pera, pero yung pera po pala nasa kanila. Kaya lumipas ang ilang buwan, lumipas pang ilang taon, hindi na kami nakauwi, hindi na namin nakita ang buhay dito sa baba.
Tapos ilang mga kasama pa ang namatay namin no, mga kasama, hindi na nakauwi sa kanilang bahay. Mga kasama, na inilibing lang doon, na hindi na mababa dahil sobrang takot. Sa isipan namin at sa damdamin namin, gustong-gusto na talaga naming umuwi. Pero alam namin na hindi kami makakauwi. Dahil unang-una takot kaming bumaba na kami lang. Takot kami na makaharap namin, baka makaharap namin ang sundalo. Takot kami na baka mawala kami sa daan. Takot kami dahil wala kaming pera kahit na 1 piso. Takot kami na baka patayin kami. Kaya yun ang dahilan kaya hindi kami umuwi. Ang kawawa doon, yung mga kasama kong mga babae. Nakakauwi lang sila kapag may kasama silang lalaki. Sasamahan sila ng mga lalaki para makauwi at yun lang ang dahilan para makauwi sila sa kanilang bahay. Yung iba nakakauwi lang pagpatay na, yung iba nakakauwi lang pag sinasama ng iba na alam ang lugar kung saan ang lugar na yan. Dahil pumupunta kami sa ibang lugar at hindi namin alam kung saang lugar na kami nakapunta. Ang pinakamahirap dun pag nandoon ka sa bundok, yung mga tropa na paakyat, alam na alam mo, yung sa takot sa sarili mo, na baka mamaya may mga tropa na masalubong ninyo at may putukan. Walang kain, tubig lang, lagyan ng asin, kasi hindi pwedeng magsaing. Walang tulog, baka kasi maya-maya aalis na naman. Walang bihis-bihis, walang ligo-ligo, dahil takot pumunta sa tubig. Walang usap-usap sa mga kasama, kasi tinitignan mo yung paligid, baka may tao. Tapos yung na-read kami ng 1 beses, doon ko naramdaman sa sarili ko. Nakala ko hindi na ako makakauwi at hindi ko na makikita yung mga kapatid ko. Alas 6 ng umaga, maganda yung pag-usap namin kasi nag-ano kami ng pag-aaral ng POC, Platoon Officer Command. Yung mga platoon officer lang yung nandoon, tas yung mga elemento na sa baba, yung iba na sa labas. Tapos alas 6 ng umaga, umuwi na yung nagpatrol na 3 at ang sabi nila, okay lang yung daan, walang kaduda-duda, okay, peaceful. E di maya-maya sabi ng kasama ko sa ibaba, sa taas, sino yung nasa baba? Sabi ng kasama namin na nasa baba, walang bumaba, walang nag-CR doon. At maya-maya pumutok na yung K3. Pagkaputok ng K3, biglang yung iniisip mo na tatakbo, o dadapa, o higa na lang sa lupa. Hindi mo maintindihan sa sarili mo kung ano ang gagawin mo. Tapos biglang pumutok yung 2-3 at yung hole namin biglang sumabog at kitang-kita mo talaga kung paano sumabog ang hole. Yung kasama namin nandoon na sa itaas, tinatawag na lang kami. Doon ko nakita talaga at doon ko na-realize sa sarili ko na kapag nasa delikado ka na, hindi mo na talaga malalaman na ang pakikipagkasama mo ay kasama ka talaga. Dahil nakita ko sa sarili ko, sa mismo mga mata ko, kumbaga iniisip nila yung sarili nila na maligtas. Hindi na nila iniisip kung sino pa yung naiwan. Hindi na nila iniisip na may mga kasama pang natatakot doon. Yung mga elemento na bago pang sampa na hindi alam ang gawin. Ang daming naiwan doon ng mga gamit, mga babasahin, mga pagkain namin na binili para sa pag-alis namin. Yung mga kasama ko nandun na sa itaas. Kami nandun pa sa baba dahil kami yung nasa baba nakaayos, doon kami nakatulog. Tapos pag akyat namin, pinuntahan pa namin yung mga kasama namin dahil iniwan kami. Sabi ko, kung mamatay ako ngayon, ito na talaga ang huli. At ito na ang pinagsisihan ko sa buong puso ko. Pero nung nakita nila kami, pumunta kami agad doon. At hindi ko na malakad yung paa ko kasi sobrang takot na parang may mata na nakatingin sa likuran mo.
at parang mayroong tao na nasa harapan mo na handang patayin ka. Kaya yun yung araw na hindi kami kumain ng isang araw. Kumain lang kami pagka kinabukasan ng tanghali. Tapos yung mga naranasan mo na gusto mong umuwi kasi natatakot ka na gusto mong pumunta dito sa baba kasi alam mong wala na talagang patutunguhan ang buhay mo doon sa bundok.